Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dakbayan sa Oroqueta, Misamis Occidental, maayong adlaw. Welcome sa ato ang lain ng edisyon, ang katawhan ug ang kapulisan. Din sinima na kini nga programa para atong madungog ang update sa matag lungsod kalabot sa lihok sa kapulisan. Ug karong higayon na atong hinabion una si Police Master Sergeant Junie Mangaw sa lungsod sa Lupisayna aron ato siyang madungog kung unsay ilahang mga kalihukan dito sa maong lungsod. Ilabi na adtong February 2, 2021 aron sa pagtubag sa programa sa gobyerno ng anti-terrorism law nga aduna sila simultaneous nga peace rally. So atong madungog ang kapulisan sa lungsod sa Lupisayna kalabot niana. Pero una ato siyang tagaghigayon para makahatag og pagtibaya sa katawhan sa lungsod sa Lupisayna ug sa kinatibuk ang probinsya sa Misamis Occidental. Sir, good morning. Ma'am, may buntag po. May buntag sa tanan. Mayong buntag po, ma'am. Mayong buntag sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Ilibin na sa ato ang provincial governor, si Governor Philip Ditan. Og sa amo ang Provincial Director, si Police Colonel Rolindo M. Sugelon. Sir, may buntag. Yes, sir. Og sa tanan nga mga kamayuran sa ato ang lungsod, ang probinsya sa Misamis Occidental, sa tanang naminaw o nananaw sa ato ang programa karon, mayong buntag og sa amo ang usab nga officer in charge sa Lupisayna, Police Lieutenant Mustafa Umpar. Sir, may buntag. Ug sa amo ang mayor, si Honorable Michael Gutierrez. Mayor, may buntag. Okay, sir, kumusta ang inyong pagtubag sa maong atong February to, ma'am, no, pahigayon kami og kanang peace rally alang sa pagsuporta sa ato ang anti-terrorism law nga gipahigayon atong February to ang maong rally nga suportado gid ang kapulisan sa maong programa. Yes. So, unsa inyong mga activity ato, sir? Dito lang ba mo sa inyong station or naamoy givisit nga mga barangay? Ang kanang nga maong rally, ma'am, dito nagipahigayon atubangan sa munisipyo sa Lupisayna. Okay. So, ang inyong mga participants, kamo lang mga pulis or naamoy mga kabatanunan nga may support sa may mga kabatanunan, ma'am, so nga kikidat la tong gitawag nga to mga kikidat. Okay. So gawas ni ana, sir, unsa pay mga kalihukan nga inyong gi-implementar dito sa lungsod sa Lupisayna, ilabi na ang pag-maintain sa health protocol sa inyong COVID-19? Sa ato ang health protocol sa Lupisayna, ma'am, kami nagapadayon sa pagkumpanya sa mga katawhan nga ang ginadili gyapon katong mga health protocols nga bawal gyapon sila maglakaw o ganang walay face mask katong magsakay sa mga private nga public nga mga vehicle, hinanglan sila official. Stricto gyapon kami, panakop gyapon mi karang sa maong mga ato ang health protocol nga ginakuan ko implement. Kasi update karon, sir, sa kaso sa COVID-19 sa maong lungsod. Sa ato ang kuan kanang gitawag kaming mga na-quarantine, na-quarantine gyapon sa maong lungsod, pero ang kanang gitawag nila og kanang mga nag-positive, negative ang kaso nga nagpositive sa maong lungsod karon. So wala ibang kaso nga nakatala sa lungsod sa Lupisayna. Wala man. Sir, sa inyo ang mga gipanghimo para mapatunhay ang kahapsay o kalinaw sa maong lungsod? Sa atong sa prison order na to, ma'am, sa pagkakaroon sa Lupisayna,
nagpadayon yun nga magmalinawon gikan sa ato ang mga kapulisan nga diin naglihok gid mi matag adlaw gabi sa pagrubing sa mga lain-lain nga mga kabaranggayan o pag-ibusar sa mga ato ang curfew o pagkandak o daily checkpoint o naman. So, sa pailain ninyo nga mga activities na mo, plans, programs? Naapod may activities ma'am kanang every week karon nga activity kanang mag-tree planting yun. Naging tayo tree planting every week. Oh. Then nagpa-namig kanang nursery. So, nursery tree? Nursery tree nga wato mo ang butangkanan sa mga kuan kaning mga para itanom ba? Seedlings. Nagmuntar mo, Yes, ma'am. naghimo mo og nursery nursery. para dito na mo magkuha sa inyong mga tree planting. Yes, ma'am. Para every week nga namin makuha. Ready na ang inyong mga seedlings. Yes, ma'am. Sir, gusto kang gustong mensahe or panawagan nga imong gustong ipaabot sa katawhan sa lungsod sa Lapicayna? Ang akong panawagan sa atong mga katawhan sa lungsod sa Lapicayna nga ato lang gyapon ipadayon ang unsa man ang ato ang ginabuhat karon kay mao na magini itong gitawag og new normal nga mahilayo gyapon ta sa maong sakit nga diin nga nagahatag karon og problema sa ato ang sa tagsa kanato nga lumulupyo ning probinsya o uban pang mga probinsya. Alright, dahan kayong salamat sir. Mao kadto si Police Master Sergeant Junie Mangaw sa lungsod sa Lapicayna. Next, ato nga dungog si Police Lieutenant Dennis Oche sa lungsod sa Aloran aron ato siyang mabatian sa ilahang update kalabot sa lihok sa kapulisan sa maong lungsod. Sir, una, ako kang tagahigayon para makatimbaya sa katawhan sa lungsod sa Aloran o sa kinatibok ang probinsya Misamis Occidental, sir. Okay, may buntag ma'am. Sa makausap pa, aniyan na po din yung igsoon sa kanginan, Police Lieutenant Dennis Maminyo Otsi, ang kasamantangang OIC sa lungsod sa Aloran. Sa di pa ko magpadayon, no, isip pagtahod ang akong pagtimbaya sa atong Provincial Governor, Yes. Honorable Governor Philip Tan, sa atong batanon nga mabtikon nga Police Provincial Director, Police Colonel Rolindo Sugilon, sir. Sa atong DPDA, Police Lieutenant Colonel Joram Humalon. Sa atong DPDO, Police Lieutenant Colonel Dante Incason. Sa atong amahan sa lungsod sa Oroqueta, Honorable Mayor Lemuel Merek Acosta. Sa atong mabtikon batanon nga buutan nga mayor sa lungsod sa Aloran, Honorable Mayor Juniper Waser. Sa atong Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Jimmy Regalado uban sa iyang mga konseho nga walay puwas nga pagpanday sa balaod para sa kahapsay ug kalinaw sa lungsod sa Aloran. Sa 38 ka mga kapitanes sa lungsod sa Aloran ug ilang mga katawhan o mga bipats nga among mga katimbayayong sa pagpatunay sa kahusay ug kalinaw, maayong buntag sa atong tanan. Okay sir, kumusta ang ang COVID-19 update sa maong lungsod, sir? With regards sa atong COVID-19 pandemic updates, no, ang as of February 3, 2021, ang munisipyo sa Aloran ay kumpirmadong 7 ka mga cases, active cases. 51 kabuok ang naka-recover na niini. Dayon ang nakabutang karon sa atong Aloran quarantine facilities na 7, atong nabutang sa barangay quarantine facilities na 20 kabuok o na 34 kabuok naka home quarantine. Ang ato pong na-issue nga travel authority niabot na og 2,768. Sugod pagsugod na itong issue aning travel authority, ma'am, no? Daganag yun. With regards sa peace and order, ang lungsod sa Aloran pabilin mahapsay og malinawon sa nilapas nga mga nga simana, no? Okay. Nagpasalamaton kita nga walay natala sa atong police blotter nga dagko nga panghitabo sa atong area for responsibility. Gawas lang niadtong pizza 24, ma'am, sa January. Yes. Sa Bayala City sa gabi adunay kitay panghitabo nga
violation sa Republic Act 9262. Ang resulta paingon sa arson, yang gidabdaban nilang balay ma'am. Nag-away sila magtiayon. Diin kining magtiayon nag-away kini sila anto wala nagkasinabot. Gitigbas na yang gitigbas sa bana yang asawa may gali kay nakalikay kini. Dayon nakadagan yang asawa ang tungod sa kaulit sa yang bana iyang giduslitan ang ilang balay. Nasunog, sir. Kaloy sa Ginoo naugdaw gid noon ma'am. Munang giparespondihan din nato dito sa atong mga personnel o nasikop gyud to suspect ma'am ug napailaw kaso. Karon yes ma'am, na-inquest na ni siya. Kumusta ang iyang pamilya, sir? Walay na injured? So far ma'am, wala ma'am kinakaambak sa bintana ang kuan, iyang mga anak o nakuha sa iyang asawa before na naugdaw gid ilang balay. Pila ka buko iyang anak, sir? Isa ma'am, isa. Dako na, gamay pa. 1 year old. Gamay Yes ma'am. Yang gigamit ang lighter ani o kana bitong kanang lukay dahon sa Madabdab gid, sir. dahil ang ilang balay is made of light materials, Mga mga light dali ra gid kayo materials. na kuan ma'am. Asa nga barangay na siya, sir, nahitabo? Barangay Balingtunga ma'am. Purok Tres. Bukid-bukid siya, no? Ang suspect mao si Jason Tiong Itunimpo, taga Purok Tres, Balingtunga, Aluran, Misamis Occidental. Ang biktima, ang iyang asawa, si Jocelyn or si Lada E. Dagon. Okay, naay action nga gikuan ang LGU ana, sir, murag ayuda sa pamilya nga nabilin nga. So para mga among WCPD nga kuan nilang yang gi-assist ang bata apit ang asawa mo nang naka-file kami kaso ma'am, na-file na hinon ang kaso. And then kami po nga kapulisan sa Aluran nag chipin-chipin mi og kuan para matabang sa mahatag sila og ayuda. tabangan og ayuda ang asawa. Gitagaan pud na kog 10 kilos nga bugas. Okay. Para pag-uli niya na siya mga lungag sa iyang pamilya. Sa pagkakaroon, sir, asa man sila Petron nagpundo? Karon man ibalik dito sa ilang balay sa iyang ginikanan ma'am kasi silingan ra man pud sila. Okay. So wala may gani kay wala yung may balay nga na angin, no? Silingan niya ma'am is balay sa iyang mama pero may gali kay wala ra pud na apil. Wala ra Wala nakatabok pud ang kalayo. takod ang kalayo. Sige, sir. Sa pagkakaroon na nagpadayon ang kalinaw kapsay sa atong area of responsibility wala kita nagkampanti no. Magpadayon gyapon ang atong mga preventive measures against sa criminality. Nagpadayon gyapon atong checkpoint. Ang atong visibility sa mga places of convergence. Nagyapon ang atong mobile patrol, beat patrol nga tuyok sa atong lungsod sa Aluran. Bahin po sa implementation sa local ordinance full implementation sa atong health protocol Yeah. sa pagpanitan ni ining mga violators sa mandatory wearing of face mask. Nagpadayon gyapon ni siya ma'am pati ang face shield o physical distancing. Itong naging simana nakasikop kita og 13 kabuok mga violators sa ining face mask ma'am. Napagyuday gyapon, sir. Napagyapon, ma'am, oh. Naamoy mga penalty para ana nga mga violators. Ang atong penalty sa kuan ma'am is reprimand lang ang kuan. First offense, ang second offense is 500 and then 1,000 din ang third offense. mao day nang Yes, daghan ma'am. paggyapon kay murag gamay-gamay ra man. Sige, sir. Atong operational accomplishment ma'am last February 1, 2020 aduna sa may alas 3 sa hapon nakasikop kita og wanted person ma'am sa Barangay Burgos, Aluran, Misamis Occidental. Okay. Ang atong nasikop mao si Rafael Awayan E. Mabasa, 66 years old, married, laborer, o residente kini siya sa Burgos, Aluran. Nasikop ang maong suspitsado pinasikat sa warrant of arrest for violation of 6 count of rape in relation to 7610. Minor iyang kuha ni ma'am, biktima. Ubo sa sala ni Judge Giovanni Alfred H. Navarro, RTC 10, Branch 27, Ingog City. With no bail bond recommended. Wala ni bail bond ma'am. Nakuha ni namo sa Barangay Burgos. Okay. Dayon, sa Ang pa atong mga activity, sir? About sa atong PCR activities ma'am with regard sa atong kuan, ini police community relation. Nagpadayon gyapon natong pagpahigayon sa pag-apod-apod sa atong food packs ngadto sa atong Forest of the Poor.
sa mga igsoon nato diin nga naglisod-lisod gid sa ilang pinabuhi sa matag adlaw-adlaw nga mga gastuhonon. So sa hinapos nato nga mensahe, magpasalamat ko sa tanan mga Alorano no ug mga kasikbit nga dapit sa ilang mga pagsuporta sa atong panawagan sa atong gobyerno bahin sa pagsunod sa health protocol. Labi na sa paggamit sa face mask, sa pag-observe sa physical distancing o dili paggawa sa balay kung dili importante kayo. Pasalamat kayo sa inyo kay dili lalim ang matakbuyan ta sa maong sakit. O kinsa tong maay naka-obserbar nga mga krimen o mga dili maayo panghitabo sa inyong palibot, ayaw ka mo duha-duha sa panawag sa PNP Aloran sa ilang hotline number 0998-598-6925. So para mo na itong i-update karon mo sa atong Okay. lungsod sa Aloran. Mao kato si Police Lieutenant Dennis Oche sa lungsod sa Aloran. Kay salamat, sir. Good morning. Karon atong isunod hinabion si Police Executive Master Sergeant Arnold Rihoy sa lungsod sa Sapangdalaga. Di nato siyang madungog ang kalabot sa update sa lihok sa kapulisan sa maong lungsod. So una nato siyang mapangutana ug atong madungog, ato una siyang tagaghigayon para makatimbaya sa katawhan sa lungsod sa Sapangdalaga ug sa kinatibuk ang Misamis Occidental. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Once again, mga katahuran sa amuang mayor sa lungsod sa Sapangdalaga ni Mayor Donji Animas. Yes. Sa amuang hipi sa kapulisan sa Sapangdalaga si Police Captain Ariel Mandin Taktakon. Ingon man sa amuang Provincial Director si Police Colonel Rolindo Sugilon, sir. Ingon man sa ato ang Provincial Governor si Gob Pilitan. Okay, sir. Kumusta ang dagan sa inyuhang activity dito sa lungsod sa Sapangdalaga? Sa inyuhang mga gipang pahigayon nga mga activities. Ilabi na itong February 2 ang simultaneous nga peace rally tubag sa anti-terrorism law. Okay. Ingani ang ato ang action taken ma'am nga gihimo sa Sapangdalaga. Nihimo dayon ta og mga lakang ni ana. Di tubag sa ilahang campaign against sa terorista. Nagsugod ta karon mang adlaw February 4. Naatay gihimo nga clustering sa mga barangay ma'am gumikan sa lagyo mga barangay sa amuang area. Okay. Karon adlaw ma'am ang cluster 1 composed of barangay Kaluya, Manla and sa Pangama. Tulo ka barangay diin kini giheld na nato dito sa barangay Kaluya. Diin kining programa kining gitatawag nato Kikidat, Kabataan kontra Droga at Terorista. Sila mo'y participant ni ana. Mao ni amo karon kani sila gid mo mga batanon mo mga atong partisipante ani ma'am. Sila ang Ingon man ang mingtats mi ato mga graduate sa mga CBRP. Atong kaigsuunan nga nalulong kanito sa droga. Atoan ang gipang awhag po na silang tanan nga mo participate ug mo-attend aning atoang campaign against aning mga kuana. So ikapila na nga cluster na, sir? Pagkakaron mao pa ni sila kaning tulo ka barangay. Muna sila unang cluster. Unang cluster. Okay. Ugma po ano tayo cluster 2. Barangay Libertad o Barangay Kasol. Okay. Din i-help po na nato dito sa Barangay Kasol, ma'am. Following day so on so forth para mahuman continue gana kada adlaw nato ang activities mahuman ang tanang barangay sa lungsod sa Sapangdalaga. Ang nagdala ni sa amo ang division mao ang PCR ni section, ma'am. Sila mo ay artista ni, sila mo ay nagdumala ani nga activity. Okay. In kami o si Hipi mo supervise mi dito. Oni nga ang amo ang ipaabot lang nila, mao ni perminti na mo ipaabot nila nga maiwas gid sila sa kasi kasagaran ninyong himuon, sir, pag naa ang activity unsa mag-unsa sila na ay naamoy mura og pulong-pulong or naamoy ihatag nga mga kalingawan nga magadani sa mga katawhan nga dili mo suporta sa ingani mga ma'am walhong grupo. information drive amo ang hinahimo, ma'am.
amo agi na ang ipaabot gid nila nga maiwas gid sila ng mga illegal nga droga. Ingon man sa mga terorista o kanang ato ang mga amigo sa kabukiran, mga 8 grupo. Mao ginay amo Hindi na sila makabig. dili gid sila makabig mo nang amo silang tagaan og information drive nga maayo nga mga lecture naputay mga ligdong nga mga lecturer na to nga mga Okay. membro pud sa kapulisan sa Sapong Dalaga. Okay. Sir, so may mga kalihukan nga inyong gisigihan o himo sa maong lungsod para mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa lungsod sa Sapang Dalaga, sir? Ang buhatan sa kapulisan sa Sapong Dalaga, ma'am, wala gihapon akong usbono bisan naata sa border nga dapit sa Zamboanga Norte ug Miso. Ato agya po nang gitagaan o pagtagad ang ato ang daily 24/7 nato nga routine sa atong Yes. QRT, patrolling mobile group. Diin ang atong presensya sa atong kapulisan, ma'am, makita 24 oras sa Okay. katawhan. Yan ang pamagiya magatuo ko nga naay kumpiyansa ang ato ang mga katawhan sa Sapong Dalaga kung adunay pulis nila makita. Okay, sir, kumusta atong borders? Wala ba kay gawa sa miaging semana nga naamoy medyo na-encounter nga mga problema? This week, kumusta? Wala na or naapagihapon? Purya-buyag karon nga si Manaha, ma'am, wala na tay na enkwentro nga mga ibutang talang nga naay atong mga igsuon nga di pud magkasabot, ma'am ba? Na ay mga init-init og ulo, which is ato anang gi-address, ma'am, ato nang ipailan nato kaso ka ng mga gahit yun og ulo. Mao lagi na among gipaabot sa mga atong personnel nga nag-duty dito nga maximum tolerance lang nga magpailog lang ta mintras makaya nato dayon ato ang ibutang nato ato silang tagaan nato o kasulbaran nga ato ang tagaan ato ipamaagi sa maayong aksyon kung Okay. sa atong buhaton. I-cluster lang. Oo. Okay, sir, na kay gustong panawagan or mensahe nga gusto nimong ipaabot sa katawhan sa lungsod sa Sapang Dalaga? Ako nanawagan kami sa tibuok kwerpo sa kapulisan sa Sapang Dalaga nga nanawagan sa katawhan sa tibuok taga Sapang Dalaga nga magbabilin, nga magmatngon, mag-obserbar sa health protocol. Diin kining atong pandemya na paghihapon hangtod karon. Sa nianang pamagi makalikay ta sa mga gitawag na to kanang kasakit karon sa COVID. Ma-obserbar kita sa health protocols, permanente lang gyapon taod sa face mask o facial. Sige, sir, dahan kayo salamat. Makadto si Police Executive Master Sergeant Arnold Rihoy sa lungsod sa Sapang Dalaga. O karon na itong hinabion si Police Executive Master Sergeant Rostom Eliseo Iyog sa lungsod sa Jimenez. Aron ato siyang madungog sa iyang update kalabot sa lihok sa kapulisan sa maong lungsod. So una nato siyang madungog, tagaan nato siyang higayon para makatimbaya usab sa katawhan sa lungsod sa Jimenez ug sa kinatibok ang Misamis Occidental. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. May buntag sa tanan, ilabi na sa among provincial director, Sir Sugilon, ug sa katawhan sa Jimenez, may buntag. Sir, kumusta unsa may inyong mga activities, plans, programs nga inyong gipa-implementar sa lungsod sa Jimenez para atong mapatunhay usab ang kahapsay ug kalinaw sa maong lungsod, sir? So far, ma'am, karon among gipang ihugtan og maayo ang protocol sa health protocol sa COVID-19. Yes. Nagkuhan kami sa mga traffic violators para napod may mga accomplishment sa among istasyon. Kumusta ang inyong COVID update sa lungsod sa Jimenez, sir? So far, ma'am, namin mga quarantine karon nga 8 persons Okay. sa among quarantine area. Pero may mga bag-o nga mga cases. Wala na, ma'am. Okay, sir, unsa may inyong mga activities or inyong mga checkpoint nga gihimo para ma-maintinar ang atong kahapsay ug kalinaw? Ang among mandate sa kuan, ma'am, sa checkpoint, nagyapon tong kuan every 2 hours, 4 hours ang interval. Then nagtangkod mi og mga personnel sa bus terminal para ma-maintinar ang social distancing Yes. o sa public markets. Kumusta ang katawhan sa lungsod sa Jimenez, sir, sa ilahang pagsanong sa maong mga health protocols? Aktiba sila or
sayon ra ba sila pasundon sa mga balaod or naay gamay nga pagsupak? Gamay na lang kayo ang kuan ma'am, mga masupakon kayo. Gamay na lang kayo pero pinagi sa pagkuan, robing sa mga patrol sa mga Nabadlong. mabadlong Na ba ba? may mga penalty para sa mga violators? Ma'am, naingi kuan sa munisipyo mga penalties. So, nakay gustong panawagan, sir, or mensahe sa katawhan sa lungsod sa Jimenez? Ako lang gihangi sa mga katawan sa Jimenez nga kung magabi na labi na minor, dili na mag-drive motor, para mga saba nga kuan matambot so dili na gina pwede sa mga Okay. para mga inom-inom sa gawas, bawal sa ginakaron. Bawal. Sige. Okay, sir. Dahan kayong salamat, sir. Okay, Mao ma'am. kadto si Police Executive Master Sergeant Rostom Eliseo Iyog sa lungsod sa Jimenez. Salamat po. Paren kamo nagtanaw sa Oroqueta Community Channel o karong higayuna akong i-turn over ang microphone ni Clarime Navarro sa dugang pang mga detalye sa uban pa nga mga kalungsuran sakop sa Misamis Occidental para usab atong madungog ang update sa lihok sa kapulisan sa matag lungsod. Dagang salamat Ma'am Joanne Antasoda. This time, ato'y nabiyon karon si Police Executive Master Sergeant Luciano Bihar sa lungsod sa Baliangaw. Mayong adlaw sir, una-ana ako kang patimbayaon sa inyong lungsod ug sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Okay. Unang-una, mga iko katahoran sa mga pinalangga umabtikon nga Provincial Director, Police Colonel Rolando Macahelos Sugilon sir, uban sa staff ning ato ang Provincial Police Office ug sa amo usab nga pinalangga nga Mayor, Honorable Agni Yap Sr., uban sa iyang Vice Mayor Hania Teresa Yap Chong ug sa mga sangguniang bayan sa among lungsod sa Baliangaw. Usab sa among makugihon o maabtikon nga officer in charge, Police Lieutenant Baron o sa iyang Deputy Police Lieutenant Dinore o sa tanang mga kwerpo sa kapulisan sa Baliangaw. Maayong buntag kanatong tanan. Alright, maayong buntag sir. Kumusta ang COVID-19 monitoring sa inyong naasoy nga lungsod? Sa pagkakaroon, kaloy sa Diyos, medyo may kubos na wala na may positive sa COVID-19 kay nang graduate na sila. O din, aduna sa among LSI sa pagkakaroon, aduna kami 17 kabok. Pero karong adlaw, adunay mo release na dito. So hopefully next week magamay na gyud ang amo ang LSI. Gumikan sa amo ang makugihon umabtikon usab nga PCR activities dito sa amo ang lungsod. Din amo yung gihingusgan pag-disseminate police information drive sa matag barangay. So medyo natagaan na gyud og pagtagad usab sa mga kapitanes, mga barangay official. Din kung adunay moabot sa ilahang matag barangay, mutaho gud dayon sa amoang opisina og amo puning i-report didto sa amoang health office para maaksyonan og unsay among pagabuhaton. So sa matag barangay dito sa amoang lungsod, so aduna nay mga BHW nga monitor kung naa sila'y mga gipang quarantine dito sa ilang dapit. So matag adlaw aduna kami mga updates regarding sa mga activities nga ilang gipanghimo. Mao nang karon mikunhod na gyud ang amoang COVID-19 dito sa amoang lungsod sa Baliangaw. Naimong isgotan ang PCR activities, lakip na nini ang COVID-19 monitoring. Alakbit kita nining peace and order sa inyong lungsod sir. Kumusta ang kahusay ug kalinaw? Sa pagkakaroon, pinaagi sa amoang mga activities nga diin nga kanda kami og roving patrol sa amoang in every barangay sa amoang lungsod. So usab amo kung gina-briefing ang amoang mga BPATs. So karon na-maintain gyud namo ang kahusay og kalinaw. Kay gani og naay mga activities og naay mga ginagmay
nga mga panghitabo, di man nato malikayan kanang mga panghitabo. So dali ra kaya sila makatawag o gani kung ginagmay ra sila ra gani ang mo responde. So makabalo na lang mi gumikan sa text sa mga concern nga din nagpasalamat sila nga na hapsay ra ang ilahang mga problema sa ilang barangay. Dugang awhag sa mga katawhan sir nga padayong naglantaw o nagpaminaw nining atong programa nga ang katawhan ug ang kapulisan. Ang ako lang ang awhag sa mga katawhan sa Baliangaw sa pagkakaroon kinahanglan magbinti ng gihapunta sa paggamit og mas aron malikayan kining pagkuyanap ning sakit karong panahon na. So nagpasalamat usab ko nga diin ang mga tao mikupirar sad nga bawal pagyud ang pagkaligo sa mga beaches pagkakaron. So ako lang gihapong ipahimangno nga kinahanglan aduna tay pagpakabana sa atong lungsod aron malikayan kining mga sakit nga mikuyanap karong panahon na. Ug gani ako nag-aawhag usab nga ang inyong pagsuporta sa kanunay sa kapulisan manghinaot ko nga inyong ipadayon karon mutunhay ang kahusay ug kalinaw sa atong lungsod sa Baliangaw. Alright, ug mao kadto si Police Executive Master Sergeant Luciano Bihar sa lungsod sa Baliangaw. Daghang salamat sir. This time, atong kumustahon ang lungsod sa Plaridel, pinagi ni Police Lieutenant Winston Padios. Diin siya mohatag sa impormasyon o mensahe sa update o panghitabo sa naasi nga lungsod. Una ana sir, ako kang hatagan sa higayon sa pagtimbaya. Unang-una, agi pagtawad sa among pinalangga umabtikon nga Provincial Director Police Colonel Rolindo Macahelos Sugilon sa iyang mga staff sa headquarters sa amuang pinalangga na Municipal Mayor si Honorable Alicia Rama T. Akong i-batbat o akong i-kuan kaninyo ang among nakabot nga kalapusan sa amuang operation sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation din katong miagi nga semana daw nga pizza by Biyernes nag-aon kami og search warrant din nagmalampuson kami na nag-serve kami sa mga warrant among nakuha dito sa mao nga suspect nga si Paul De La Cruz Balamad 35 anyos ang pangidaron nga dinakuhaan siya og ganang armas og illegal nga explosives. So nakuha na mo siya amo na siyang na ditinar na karon diri sa atong provincial jail. Then about sa among enforcement sa pandemic and sa nag-serve pud mi sa traffic rules di naka-issue kami og 31 ka citation tickets din napulo niini ang nakalapas sa backriding violation og 12 sa pismas og disregard 5 ka disregarding traffic signs particularly U-turn usa ka nag-driving without license 3 sa curfew. Then about na pud sa monitoring sa among pandemya kagahapong adlaw naatay naabot nga lokalisan individuals nga siyam from gikan sa Cebu og 12 sa Larina Secure. Okay. Padayon ka mo sa pagpahigayon sa campaign against illegal drugs, sir? Kumusta ang update niini? Sa pagkakaroon padayon gihapon ang among intelligence operatives sa nasa mga list na nagmonitor gihapon mi nga sa
out of 33 barangays diin bisan tuod og drug cleared municipality na kami apan nagpadayon gyapon ang among monitoring sa katong naa sa among mga lista. Aduna bay community activities or mga aktibidad nga inyong ipahigayon ini bulan sa Pebrero, sir? Actually nakaprogram na namo karong i-announce namo nga magpahigayon kami sa amo ang scheduled tree planting on February 13 dispiras sa Valentine's Day. So wala pa mi nagkuan og asa mi either mangrove or nasa bukid-bukid. Alright, kumusta ang kahusay o kalinaw sa inyong lungsod, sir? Sa pagkakaroon na within the period ang lungsod sa Plaridel nagpabilin gihapon nga linaw ug hapsay gihapon tungod sa paningkamot sa amuang hutong sa kapulisan nga sa matag karon ug unya out of the 33 barangays amo gyud kanang gikandakan og police visibility patrol o police mobile checkpoints. Dugang impormasyon o awhag sa mga katawan, sir? Most especially sa inyong lungsod. Ang iawhag lang during sa karon nga pandemya sa katawhan sa lungsod sa Plaridel amo lang gi kaninyo ang inyong kooperasyon nga magsunod ng takanunay sa atong mga health protocols aron magpabilin nga healthy or himsog nga ug malipayon nga mga lumulupyo sa lungsod sa Plaridel. Alright. Ug mao kadto si Police Lieutenant Winston Parios sa lungsod sa Plaridel. Daghang salamat, sir. Moatag usab sa impormasyon si Police Staff Sergeant Maricel Buntag kalabot sa online exploitation. Mayong adlaw, ma'am. Salamat kay ma'am. Ug salamat usab sa gayon nga niya kami karon para mapaabot sa atong mga viewers nga atong programa ang update sa WCPD section sa Plaridel Municipal Police Station. Previously, naghatag kita nga natay mga existing cases kabahin sa physical injury committed by CICL o kabahin usab adtong violation nato sa Republic Act 7610. So, successfully na file na ang mga cases na referred na nato sa prosecution office. Nagani kita karoy another case na pod. So, gikamulo pa kana og gi-file karon sa among kauban nga si Police Corporal Janice Millanar. Ug sa karon gayon is nagipangusgan man ang campaign, anadi ko may memorandum na ikan sa taas gipangusgan ang campaign batok ani online sexual exploitation of children or USIC. Kay kani hilom siya nga krimen dili makita sa dili kayo lantaran sa tanan kay gagamit man siya sa atong sa cyberspace nato, so internet connection. Gani kanang naa siya kasagaraan ng panghitabo is dapat unta matawag nato ang atong panimalay, ang atong ginikanan, atong pamilya nga may maghatag og seguridad sa kabatanunan kay ang mga biktima ni Anis ang atong mga kabataan. Kasagaraan man gud is mo tolerate or mo kuan pa mismo ang atong pamilya tungod kay wala man siya murag physical contact through internet lang. So diha ang atong mga sexual predators nga kay worldwide man ni siya nga krimen. So kanini ay sige pangusgan tungod na usab sa nagkataas niya nga mga insidente dinhi sa ato ang nasod, dili lamang diri sa atong probinsya. So kanini nga campaign giawhag ang tanan labi na ang atong mga kabatanunan nga sa ilang hingkod nga pangidaron wala pa sila nasayod nga kanini is krimen na dayang ginahimo sa ilang pamilya, sa ilang mga barkada o amiga nga diin sila gi-exploit na diha pinaagi sa atong cyberspace. So giawhag ang tanan nga dapat mahimo kitang magmaigmat, mo-cooperate, lakip na gipangusgan usab kini sa atong mga local nga mga LGUs nga kanini adyo siya is mapugnan niya siya, ma-prevent ni nga krimen kay gani atong previous nga year is naa kita na-appeal sa kaning atong ginatawag nga human trafficking diya sa Usamis inahitabuan kana na. So hopefully dili na unta magdugang pa dinhi sa atong probinsya ang kana nga mga krimen sa human trafficking sa aning child exploitation nga mga kaso. So mao lang ni ang gusto namin ipaabot sa atong mga viewers nga makatabang usab sila mo cooperate sa hugpong sa kapulisan mo dangop kung naa magali sila mamatikdan nga mga inani nga mga krimen sa exploitation sa mga kabataan kay kani dako dinhi siya nga krimen kay worldwide ug dili pud siya halata silent nga krimen ba kay turo sa internet man siya nga ang bata dito na exploit din ang bata is wala po kasayuran kay mismo usahay ang incident is mismo ang pamilya pay mag-assist para sila ma-exploit sexually through sa internet. So
Kay siguro ang ilang pamilya may physical contact, mao na ang problema kay wala physical contact pero internet lang. So atong awhagon ang mga ginikanan og mga pamilya, parente, mga katawhan lumulupyo sa atong gagmayng komunidad nga manghinaot kita nga kitay mo protect sa atong mga kabatanunan. Dili kitay mag-indulge nita ngadto sa krimen ug dili rason ang kalisod kundi dapat atong i-fight ang atong kaugalingong pagpaningkamot ug atong panalipdan mga kabatanunan kay balik-balik yun na sa to sa pag-eskwela pa lang nga kabataan ang pag-asa ng bayan. Umaura sab ka to ma'am ug daghang kayong salamat. May daghang kayong salamat sa impormasyon kalabot sa online sexual exploitation diin hinaut unta nga kining impormasyon maghatag og kalamdagan most especially nga ang target niini ang atong mga kabatanunan. Alright, ug mao kato si Police Staff Sergeant Maricel Buntag sa lungsod sa Plaridel. Daghang salamat na. This time, ato hinabiyon karon si Police Staff Sergeant Rosales Carmelita sa lungsod sa Tudela din siya mahatag sa impormasyon ug update may tungod sa dagan sa naasoy nga lungsod. Una na ma'am, ako kang patimbayaon sa kinatibukang Misamis Occidental. Okay, buntag sa tanan ilabi na sa atong suking tigpaminaw niini programa. Ako di ay si Police Staff Sergeant Carmelita Rosales, ang IMCAS PNCO sa Tudela Municipal Station. In behalf sa among OIC nga si Police Major Roland Intong Donor, sa amo ang Municipal Mayor Honorable Samuel Parohino ug tanang katawhan sa lungsod sa Tudela ug sa tanang katawhan sa kasingpit sa lugar nga maabtan niining atong programa. Atong mga bipat nga walay hunong sa pag-alagad sa katawhan sa Tudela, maayong morning kanatong tanan. Niya na po ako aron sa pag-update sa mga panghitabo sa lungsod sa Tudela. Alright, ma'am, kumusta ang accomplishments ug update sa inyong naasoy nga lungsod? Sa lungsod sa Tudela, maayo ang panghitabo, wala kaayoy mga hitabo nga dagko. Mag-update ko sa LSI, among LSI 663 o amo ang na-isyuhan o citation ticket sa nga ordinansa 28 ka buok. O kami napadayon kami sa pag-implementar or pag-adto og mga barangay aron ato ipahibalo o ipaabot nato sa katawhan sa Tudela ang mga protocol gihapon sa COVID-19 nga unta maglikay sila og tapok-tapok o magtapok man gani naagyud na mga social distancing dayon maghugas sa ilahang mga kamot permanente. Og ako pong i-update amo ang sa PCR accomplishment napadayon kami conduct sa IMPO or Enhanced Managing Police Operation sa kada barangay sa amo ang barangay sa Tudela. Mag-conduct may profiling, clustering, then deployment of BPAT nga mutabang sa mga kapulisan bantay sa mga illegal na activities. Then mag-weekly meeting po sila. Dayon house visitation. Mag-conduct me og regarding bawsi, mga Then nag-campaign po kami og anti-illegal drugs campaign. Then naapog ko'y gamay nga mga tips ma'am bahin sa Rabiri. Dili gud kita angay nga magbutang og mga gadget daplin sa ato ang window or mga alahas o mga dagkong kwarta. Then sa physical injury pod kagubot li kay kalinaw ipasulabi. Then maghatag po ko og FB account sa Tudela PIDD-PCR Tudela MPS. Then amo ang FB page Municipal Community Affairs Section Tudela MPS. Twitter account Tudela MPS. Then kini ang importante ato ang Tudela hotline 0949-953-0094. Akong usbon 0949-953-0094.
Alright, kumusta ang kahusay o kalinaw sa inyong lungsod, ma'am? Wala pa may nasa gubang ng mga problema? As of now, ma'am, wala pa. Maayong dagan sa Tudela, puro buyag lang po. Further information, ma'am, sa mga padayong naglantaw o nagpaminaw sa ato ang programa, ang katawhan ug ang kapulisan. Akong usbon, mga katawhan sa Tudela or sa lain-laing lugar, manghinaot ko nga dili kamo magdumili sa pagtawag sa kapulisan sa inyong lungsod. Ug aduna kamoy mga problema, pwede kamo makatawag sa among hotline number. Akong usbon, Tudela hotline number 0949-953-0094. Maayo buntag kaniyong tanan. Alright. Mao to si Police Staff Sergeant Rosales Carmelita sa lungsod sa Tudela. Daghang salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Padayon kita naglantaw sa programang ang katawhan ug ang kapulisan. Then this time ato'y nabion si Police Staff Sergeant Acohon Pinilane sa lungsod sa Sinakaban. Din kita mangumusta og mga update kalabot sa dagan sa naasoy nga lungsod. Una na, ma'am, ako kang hatagan sa pagtimbaya sa lungsod sa Sinakaban, most especially sa kinatibuk ang Misamis Occidental. Maayong buntag sa tanan, ilabi na sa atong soking interviewers na ining programa. Ako daay si Police Staff Sergeant Penilane Dulalas Acohon sa Sinakaban Municipal Police Station. In behalf sa amo ang officers in charge na si Police Captain Rochelle Simbario Sumagang o sa amo ang Municipal Mayor si Honorable Delio Luod o sa tanang katawhan sa amo ang munisipyo sa Sinakaban o sa tanang kasikbit na tong lungsod. Maayong buntag kanatong tanan. So ang karon anian na pod kami sa Sinakaban Municipal Police Station aron sa pagpahibalo sa update sa lungsod sa Sinakaban. Alright. Kumusta ang monitoring, ang hugtanong monitoring ang gibuhat sa lungsod sa Sinakaban, ma'am, kalabot sa COVID-19? Atong COVID-19 updates, minimize jud siya sa mga incident kay dili kayo tungod sa reason siguro kay gamay ra ang population sa Sinakaban. So ang atong LSI gamay-gamay ra jud siya, and then naay latest update sa tunay aging adlaw na ay may gilubong Stumber Park sa Sinakaban for confidential, ma'am. Then ang gilubong siya, namatay siya, din among gilubong din ano siya, suspected siya na ay COVID. And then na-result ay after adto na-result siya ag negative. So happy gapon mi kay dili juday siya COVID patient. Oh. And then regarding sa kuan, ma'am, taga-adlaw jud gisumhan na siguro yung mga tao sa Sinakaban, taga-adlaw ming ga-remind. Ang kaproblema lang pag muduol ang patron mabungkag kay nakakita na siguro sila virus pero among gi-disseminate permente na mag face mask. Tawgon pa na mo, ayaw mo pandagan. Mas gapis mahadlok gihapon sila na uban. Ginirman yun na mo taga-adlaw tibuok adlaw na mag face mask. Kung sakay o mga bus, matuog mga public area, kinahanglan yun mag face shield. So, amo yun na siyang kuhan, taga-adlaw yun ming ga-remind, dili lang kay dito sa among sentro, pati ang bukid, amo pud na silang gina-remind permanente. Padayon kamong nagmonitor sa tanong pag-implementar sa COVID-19 protocols. Kumusta ang campaign against illegal drugs sa lungsod sa Sinakaban? Ang ato ang campaign sa illegal drugs, ma'am, permanente ra gihapon nag-update ang ato ang monitoring sa atong mga PWODs. Sa karon na anapod mi isa na pud ka barangay na among giprocess na mo ang drug clearing sa Libertad, Barangay Libertad Alto. So amo nang giprocess na pon aron kaluyan sa Ginoo, hoping na barangay drug cleared na pud na siya na mao na barangay. Karong bulan na hoping okay na siya, masubmit na dito sa PDEA. So ato ang monitoring sa sa PWODs, ang atong intelligence kay magtikon kay atong intelligence sa pagmonitor ni ana. O ganyan sa PCR po, ang pamaagi sa among information dissemination through distribution sa among leaflets, magdialog, na ginagmay mga pulong-pulong, taga-adlaw, yun namon ang ginabuhat. Sa sa atong intel, monitoring, paminti, yun na sila monitor sa atong mga PWODs updates kaya kung sa ila. Ano na ba ilaing kalihukan niya gi-implementar ang lungsod sa Sinakaban, mga community activities ngayong ipahigayon, plans and programs? Regarding sa plans and programs sa paghigayon sa kalamuan sa ato ang munisipyo,
ang dissemination dili lang regarding sa drugs kundi sa kuan sa bawsi sa mga minors karon na kasiglaag-laag ang kaning regarding sa mga bawsi na damo nagtapat ang magtiayon damo na noon nag-away o hilabi na karon sa kanang cyber libel ma'am pamintin na karon kay antaw karon kasi nagatubang og gadgets sibuk adlaw nang gatubang og gadgets hangtod makahunahuna nagpangaway. In fact, karon na si manahon na anay nag-complain sa mua regarding anang mag-post. O so careful kay ta ana ang among gihimo nag-disseminate gihapon mi na ang pag-post na dili makaayo ug makaguba sa dungog sa uban isa ka na kasalaod. So mo na karon na information dissemination regarding sa cyber libel. Alright. Alang sa katapusan, ma'am, kumusta ang peace and order sa lungsod sa Sinakaban? Kaluoy sa Diyos, ma'am, malinawon yun ang Sinakaban. Siguro po sa abtik ko na mong hipin, abtik kaayo magsuri-suroy. Matin pa gabi kadlawon magsuri-suroy na siya. So, siguro, isa po siguro na sa factor, ma'am, ng amo ang hipin na sa police captain sa Isya Timbalyo Sumagang sa iyang maabtikon sa paglihok sa pagsuri-suroy sa tibok Sinakaban. Isa ka na hinungdan po siguro or maodo hinungdan ngano na more peaceful na daan mas ning samot ang peaceful sa Sinakaban ma'am. Alright. Mao kadto si Police Staff Sergeant Akuhan Penilane sa lungsod sa Sinakaban. Daghang salamat sa imong impormasyon ma'am. Okay, salamat po ma'am. Atong hinabiyon karon si Police Executive Master Sergeant Federico Pactore sa lungsod sa Clarin. Din siya matag sa impormasyon kalabot sa dagan ug update sa lungsod. Sir, unaan na ako katagan sa pagtimbaya sa inyong lungsod ug sa Kratibok ang Misamis Occidental. Ako na si Police Executive Master Sergeant Federico Pactore Jr. In behalf dahil sa among officer in charge nga si Police Lieutenant Janos Paglinawan Balisco. Ako dahil pasalamat sa atong mayor diri sa lungsod sa Oroquita, siyudad sa Oroquita nga si Mayor Lemuel Acosta ug samo sang mayor sa lungsod sa Clarin si Glory P. De Roa ug labi na pod sa among provincial director nga si Police Colonel Rolindo M. Sogilan. Sir, kumusta ang update sa PCR accomplishments ninyo sa lungsod sa Clarin? So parang sa PCR na mo naghamang mga mga programa o project ang PCR pero gina-comply gid pud sa among among istasyon labi na sa tree planting o nanami daghang dito mga seedlings o nami gihimong nursery sa among istasyon. Dayon napod mi incoming nga ilkak katong kuanan na pud kini nga apel sa region sila giuna gapon nga region ang atong province o sa among istasyon sa Clarin. Dayon gi-schedule ni karon na tatong Biyernes dayon apiki mas panahon gi-transfer po karong Biyernes pohon sa Pizza 12. Aduna bay naitala nga mga kakulian na kaniadto niaging semana nga nahimo na kini accomplishments ninyo? Natay mga namantala nga matawag hapon ni siya accomplishment. Niadtong Pizza 1 di ay usa ka mananagat diri sa Oroquita nga si Mr. Bilayo Takas-Takas Rocaldo nga 60 anyos, minyo, mananagat ug nagpuyo sa Purok 2, Barangay Tabok Norte. Kini siya na-rescue o nakaplagan dito sa Baybayon sa Purok City, Barangay Lapasan. Yung pagkakuha niya, gihatagan po niya siya first aid dayon sa among sa rescue namo. Dayon gitabangan sa social work ug sa ubos sa among mayor dito, gihatod to siya diri sa Oroquita po. So pressure ka na lang ba ang inyong accomplishments? Dayon pagka alas 11 sa sama Pizza 1, doon na po dahil kami na-recover nga usa ka M84 fragmentation grenade o granada o 8 ka buok nga 40 mm nga grenade o bala sa M203. Amo kaning nakuha dito sa May Purok City, Barangay Kanikapan. Mga alas 11:30 ang tak na.
Gikuha lang ni siya, gisulod sa sako ba, yung gibutang sa punuan sa saging, yung gitambakan po itong mga pinutlan nga saging. Dayon, kagahapon sa may alas 5:30 ang takna sa kahapon noon, February 3, aduna po kami na-accomplish nga wanted person. O kini naghiusa ang among istasyon nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Janos Balisco o sa taga 10th IB nga gipanguluhan ni Second Lieutenant Jamil O Paglinawan o Second Lieutenant Jamil O Tawan-Tawan nga sa 10th IB o si Police Lieutenant Second Lieutenant Giancarlo Gabinay. O kini sila under sa supervision ni Lieutenant Colonel Risi Chongshon, GC Battalion Commander sa 10th IB. O na successful nga nadakpan kining suspect sa murder nga si Rodolfo Madula Junior Yankee Cuarto. Nga kini siya usa ka top most wanted sa Josepina. O nadakpan kini siya didto sa nasa kuana sa Purok 3 Barangay Pinasyo na siya sa kuana sa Malindang. O nakuhaan po kini siya og 357 nga revolver. Dayon aduna kini bala nga 5 ka buok. Imo lang naisgutan ang accomplishments. Lakbit kita niining kumusta ang COVID-19 update sa lungsod sa Clarin, sir? So far mo kuana pila na kasi mana mo ron. Wala na natala nga nagpositive sa lungsod sa Clarin. Kumusta ang kahusay ug kalinaw? Wala ba kami nasagubang ang mga kakulian, sir? So far ang lungsod sa Clarin linaw ug hapsay kayo ang lungsod sa Clarin. Aduna ba may laing kalihukan nga giimplementar nining bulan sa Pebrero mga community activities ninyo, sir? Ang katong major nga activity namo karon katong incoming namo nga ILCAC. Dayon maintain gyapon mi nga gakuan sa among quick response team so QRT o rekurida gyapon mi bahin sa safety protocol sa COVID-19. Doon na pa kay dugang awhag, sir, sa mga katawhan? Sa mga katawhan sa lungsod sa Clarin, magpasalamat ta sa Ginoo nga murag wala nay natala nato karon nga positive sa COVID o i-maintain lang ginato kanunay ang health safety protocol para maiwas kita sa virus. Mao kadto si Police Executive Master Sergeant Federico Pactores sa lungsod sa Clarin. Daghang salamat, sir. Daghang salamat, ma'am. Matag-usab sa impormasyon si Police Staff Sergeant Bohol Blanca Nieves sa lungsod sa Calamba. Diin ato una na ma'am, ako kang hatagan sa higayon sa pagtimbaya sa Kratibukang Misamis Occidental. Salamat ma'am, no. So maayong buntag sa tanan tigpaminaw, tiglantaw sa atong programa, no. So akong pagtimbaya sa ato ang mayor dinhi sa lungsod sa Calamba, sa syudad sa Oroquieta City, Mayor Acosta, sa among mayor sa lungsod sa Calamba, Honorable Izel Villanueva, sa among Vice Mayor Honorable Antonio Lawas, ug sa among mga konsehales ug kapitanes sa among ang barangay. Maayong buntag. Ako dai si Police Staff Sergeant Blanca Nieves Lumacad Bohol, ang ato ang Municipal Community Affairs Section Chief sa lungsod sa Calamba, diha sa liderato sa atong hepe nga si Police Lieutenant Richmond Riulan Itkay. Alright. Padayon ang pag-implementar sa COVID-19 monitoring ninyo sa lungsod sa Calamba ba? Yes ma'am, no. So makanunayon o gipahigpitan pa ang ato ang mga pag-observe sa atong health protocols diha sa ato sa lungsod sa Calamba tungod kay mitaas man, no. So nakita nato nga usa sa Misamis Occidental ang Calamba usa sa taas pod, pero taas nga mga nagpositive sa COVID, pero malipayon kita nga mag-inform nga nagkahinay na pud siya og recover ang ato ang mga nagpositive sa COVID. So para dili pa mapalaganap, no, so ang ato ang kapulisan sa Calamba makanunayon nga naga-issue og mga citation ticket isip pag-implementar sa ato ang health protocol. So karon nga semana nakatala kita og 7, no, 7 ka mga citation ticket nga na-issue sa ato ang mga lumulupyo sa Calamba sa mga nakalapas sa ato ang health protocols. Okay. Kumusta ang PCR activities ninyo, ma'am?
No, so sa amo ang PCR activities isip ato ang chief sa atong PCR diha sa lungsod sa Calamba. So in observance sa ato ang national program nga tree nursery, no? So usa ka na sa programa sa atong chief PNP ang pagpangtanom, no, og tree planting, gitawag natong tree planting activity. So karon ang matag station, matag police station dinhi sa Misamis Occidental, usa ni ana nga ato ang kapulisan sa lungsod sa Calamba, naa nagyoy nursery, no? Naami nursery, so naa dito ang ato ang mga kuano italanom. Ang ato ano yung kapulisan naa nagyud aron anytime nga magtanumi naa nami produkto or naa nami mga seedling. So usa na sa atong programa din ang amo pong kapulisan diha sa Calamba, naapud tay gardening, no? Backyard gardening, pero actually ang amo dili backyard kay front yard ang amo tungod kay wala may lutay na luyo sa amo ang station. So atubangan siya gibutang naa didto makita sa sulod, no? Naa didto ang atong nursery, naa po didto ang atoang garden, no, diin para kung gusto tag mga basic lang nga mga gamitonon sa kusina naa diha sa tubangan sa atong police station. Makanunayon gihapon kitang nagapanghatag og grocery items og mga bugas, no, diha sa mga lumulupyo sa Calamba sa atong gitawag og kapwa ko sagot ko, no. So sa effort na sa mga personnel diin ang atuang kapulisan naghatag yun, no, ginagmay nga amount para maka-reach ana nga kwarta para makapamalit sa mga grocery items ug mahatag nato. So makanunayon gihapon pod ang pagkandak natong information drive, no, pagpahibalo sa mga katawhan kabahin sa atuang kampanya batok sa illegal nga droga, kampanya batok sa terorismo ug ang atuang COVID-19 awareness ug atuang mga anti-criminality campaign. So makanunayon gihapon ang gipahigayon pinaagi sa atong information drive, pinaagi sa pulong-pulong pagpanghatag og leaflets ug sa atua usab nga programa sa radyo. So, Parman, kumusta ang peace and order sa lungsod sa Calamba? So kung ang peace and order situation sa ato sa lungsod sa Calamba, matawag gid siya natong generally peaceful gid ang lungsod sa Calamba. Although no makita nato nga center of commerce siya kay Bibuman, diha man nagaabot ang mga ubang lungsod sa pagpamalit, aduna kitay daghang bangko, mga financial institutions, mga dagko nga tindahan, pero matawag gid nato nga generally peaceful kay wala may mga reports kabahin sa mga criminality. Kung karon nga week wala gyud, bisan sa mga previous nga weeks, so wala man uban ito mga kaso nga matala, ginagmay lamang nga mga bingkil sa silingan, no. So ato gyud siyang matawag nga generally peaceful og hapsay ug linaw gyud ang ato ang lungsod sa Calamba. Alright. Ug mao kadto si Police Staff Sergeant Blanca Bohol sa lungsod sa Calamba. Daghang salamat, ma'am. Thank you. Padayon kita naglantaw sa programang Ang Katawhan ug ang Kapulisan, then this time ato'y nabiyon karon si Police Lieutenant Desiree Rilos, kinsa mo ang Deputy OIC niining Dakbayan sa Oroquieta. Din siya matag sa impormasyon kalabot sa dagan ug impormasyon sa naasoy nga Dakbayan. Mayong adlaw, ma'am. Una ana akong hatagan sa gayon sa pagtimbaya. Good morning, Oroquieta City. Good morning, the City of Good Life. So, ako sa ipaila-ila, no? Ako si Police Lieutenant Desiree Bolaño Relos, ang City Community Affairs Division Section, ug ang WCPD officer sa Oroquieta City Police Station. So, kami nagmalipayon, no, ubos sa pagmando sa amo ang officer in charge, si Police Lieutenant Colonel Melvin Ayon Burlat, nga abtik kaayo, no, nga suportado kaayo niya ang mga kalihukan sa Oroquieta City, no. Munang ang Oroquieta City kanunay makakabot sa kalinaw ug sa kahusay. So we are proud to say, under the leadership of our officer in charge, Police Lieutenant Colonel Melvin Ayon Burlat, Oroquieta City is still the City of Good Life, no. So we are proud to say, mga kahigalaan nga mga lumulupyo sa Oroquieta City, nga ang Oroquieta City wala tay mga natala nga mga dagko nga mga krimen, no. Sa mga pipila ka adlaw, di ilang mga pipila ka adlaw, pipila ka simana, pipila ka bulan, especially sa mga last part sa year 2020. So bisan pa yun na siguro, no, ang success ni ana gihapon sa kalihukan sa mga sa mga kapulisan sa Oroquieta City, sa ilahang mga kooperasyon ug sa ilahang pagtuo sa leadership sa atuang hepe nga si Sir Burlat, no. Kay syempre ang atuang hepe atuang naibaw-an nga kana siya nga kuan gid siya sa pagpatuman sa balaod. So ang iyang mga kapulisan kay nakita man ang iyang leadership
iya mutuog gyud sa ugon sa gyud ang mga mando. Syempre kuan gihapon na siya sa pagmando gikan sa national headquarters down to regional, down to provincial, padulong na sa mga lower units. So yun na ang mga kapulisan sa Oroquieta nagpadayon gihapon bisan pa sa kahapsay, sa kahapsay, sa kalinaw sa atuang dakbayan sa Oroquieta nagpadayon gihapon mi sa among 24/7 nga amo ang pagbantay sa mga katawhan, dili lang kaning COVID, no? Nagpadayon gyapon mi sa pagbantay sa tanan nga mga kalihukan, especially kanang mga pagbantay sa mga illegal nga mga activities. Kay dili ta gusto nga ang Oroquieta masudlan sa mga dautan ng mga tao nga magbuhat og mga dili maayo. Padayon ka mo sa pag-arangkada nining information drive, ma'am, para sa mas malamdagan ng mga katawhan nini. Oh yes, no. So kami nagpadayon gihapon mi through sa ato ang Police Community Relations, no. Sa ako ang section sa Oroquieta City, nagpadayon gihapon mi nangadto mi kanunay sa amo ang mga kabukiran, no, sa atong 47 ka barangays. Although ang kaning barangay Sibukal kay layo naman kaayo ni siya, pero nagyapoy higayon nga naatay contact sa mga katawhan didto. So nagpadayon gihapon mi through gihapon sa amo ang mga PSBs or gitawag nato nga pulis sa barangay nga gi-assign namo sa mga matag barangay. Nagpadayon gihapon mi sa pagmonitor sa mga kalihukan sa mga katawhan nga lumulupyo anang mga particular nga mga barangays. So nagpadayon gihapon mi sa pagkandak sa pulong-pulong. Syempre kanang magkandak mi pulong-pulong, magkandak mi mga dialogue. Syempre, nag-observe gihapon may strict adherence to safety health protocol. So, isa po na sa amo ang mga kanunay pangistorya sa mga kabarangayan nga kanang mag-observe gid sila sa ato ang physical distancing, sa ato ang paggamit og face mask, paggamit og face shield, proper hand washing ug uban pa kay aron makalikay kita ning sakit nga COVID-19. Kay for the information of everybody, as of yesterday, February 3, naatay kaso nga 398. Pero kana 398 nga COVID-19 na to, nga kaso sa Oroquieta City, appeal ni ana ang mga recovered cases. So, sa pagkakaroon, ingon nga, we are lucky nga wala tayong nadunghagan sa nagkataas ang kaso sa atong mga active cases. Gani na natay mga 80 plus na lang ang mga active cases sa COVID-19. So, nagpabilin gihapon na to ang mga death is siyang gihapon. Huwag na po tayo mga recovered cases na gandaghan na po. Okay. Ado na ba mo kalihukan nga gi-implementar, ma'am, mga PC activities, community Oh activities? yes, so karong si Manaha, just last Monday ba to or nagpahigayon mi sa amo ang Tuesday. Nagpahigayon mi sa amo ang gikuhang participation sa amo ang KKDAT kanang Kabataan kontra Droga at Terorismo nga mga members sa mga nagkalain-lain nga mga barangays o syempre amo pong gipa-participate ang amo ang mga SK, no, sangguniang kabataan headed by our Honorable Von Gonzaga, ang ato ang SK chairman, no, federated. Nagpahigayon mi sa amuang gitawag nga peace rally. So yesterday, Wednesday, gihapon mi gi-celebrate kanang nag-observe gihapon ta syempre para ra gihapon na sa ato ang participation gihapon nato na sa ato ang mga kaigsuunan nga mga Muslim, no, kaning World Hijab Day. So among gibuhat gahapon kauban ang ato ang mga kababayenhan nga mga Muslim kay kita mga Christian dili man ta ingon nga fully allowed na magamit og hijab kay we are Christian. So para ron makita po nato tong sympathy sa ilaha, nagkandak mi gahapon, naghatag mi sa mga kabataan og mga pagkaon didto sa poblasyon 2. So kauban nato mga kaisuran ng mga Muslim. And for tomorrow, February karon di adlaw at 12 noon unya magpahigayon ta sa ato ang synchronized na siya nga world prayer for peace, no, sa para sa worldwide peace. Alright. Further information, ma'am, para sa mga katawhan nining dakbayan. So ang Oroquieta City Police Station wala mi naghulong sa paghatag gihapon sa amo ang mga gitawag namo nga KKSK, kapwa ko sagot ko, no. So since from the beginning kaning panghitabo sa atong COVID-19,
hangtod karon wala gihapon may naghunong sa paghatag sa mga amo ang ikatabang bisan paginagmay pero kinasing-kasing sa mga katawhan nga nanginahanglan. So sa pagkakaron amo ang giuna og hatag sa pagkakaron amo ang gihatagan karon ang ato ang mga barangay peacekeeping action team kanang ato ang special kanto mga tanod sa mga nagkalain-lain nga mga barangay wherein nga sila kini ang mga nagbantay sa mga lugar nga affected sa kaning COVID. Na mga tao nga apektado sa COVID. Wala ka tayong impormasyon, ma'am? Wala ka na idungan pa? So, wala na ko ikadungag sa mga activities namo sa Orquieta City. Ug na po yung mga abrupt nga mga activities, no? Kani siya, ka-usual na niya siya na among ginabuhat, no? Dili na mo na siya ginabuhat, kaya aron makadraw mig attention, kani with good intention, nga mo ang gibuhat. Kay gusto namo nga ang katawhan sa Orquieta, makakabot sa kalinaw ug sa kahapsay, nga makatulog sila sa nga naay nga peaceful ang ilahang hunang-huna nga naay kanunay nga mga kapulisan nga naglibot-libot ug nagbantay sa ilahang especially sa ilahang pag-rest sa kagabion. Mao kadto si Police Lieutenant Desiree Relos dinhi sa Dakbayan sa Orquieta. Daghang salamat, ma'am. Thank you. Good morning. Atong hinabiyon karon si Police Chief Master Sergeant Gravina Victor sa lungsod sa Concepcion. Din siya matag sa impormasyon kalabot sa dagan niining naasoy nga lungsod nila. Una sir ako kahatagan sa gayon sa pagtimbaya sa kinatibukang Misamis Occidental. Maayong buntag sa ako, no? Sa Tibuok Misamis Occidental. Lalo-lalo na sa mga katauhan sa Concepcion, kundi na dito makaroon na assign. Kumusta ang accomplishments sa lungsod sa Concepcion, sir? Yes, gahapon lang nakita yung accomplishment sa neutralization of wanted persons. Actually, ma'am, kini sa tulo ka buok, naagin siya sa among level, municipal level is top 1, 2 ug 3 ni siya. Among na-neutralize gahapon, amo sila na-apprehend, then karon ginabuking namo and unya amo to ikuan sa korte, among i-present. Mao ka na inyong accomplishment, sir? Usa? Yes, ma'am. Okay. Lakbit kita niining COVID-19 monitoring, sir. Sa munisipyo sa Concepcion is buto na mo ikapasigarbo nga kami dito wala gid mi nagpositive na yung local transmission. Actually naiisa na mo pero sa LSI to siya. Gikag Manila pero dugay naman to. Then up and until now is wala gid mi dito. Negative mi sa akin. Adto na ba way plans and programs nga gipaygayon or ipaygayon lakip na nini ang PCR activities? Yeah, ang tinuda na is naga-conduct mi og info drive dahil sa COVID-19 yung care which is programa mo ni sa among Chief PNP si Police General De Bolsinas. So amo po nang cascade sa kada barangay. And nahuman na ho ang tibuok 18 ka barangay sa among lungsod. Padayon ka mo sa pag-arangkada sa campaign against illegal drugs? Yes, ma'am. Pero kami dito is always monitor. Then sa kakuan po is zero magimi dito. Walay drugs sa mga cases dito. Alright. Lain kalihukan nga gi-implementar sa inyong lungsod, sir? Yung kontraboga is actually na po may accomplishment na isa gi-turn over sa amo sa kapitan na isa ka rifle grenade na among na turn over dalang ay namo da sa ubos. So mo to. Adto na ba may paygayon nga community activities ning bulan sa Pebrero? Naagyapon. Actually ang kikidat namo is weekly maginamo sa ginatrabaho yung kabataan kontra droga at terorismo. Mo na sa continuous siya, continue. So far, kumusta ang kahusay o kalinaw? Well, ang kahusay o kalinaw sa Concepcion is nagapabilin nga peaceful. Generally peaceful ang Concepcion. Yung dati na yung mga lawless elements sa kwan, so far karon wala pa po sila kakiat. Pero kami dito, andam ni kanunay. Dugang awhag, mensahe ang impormasyon para sa mga katawhan sa Concepcion nga nakapaminaw naglantaw niini nga programa. Most especially sa kinatibukang Misamis Occidental, sir. Yes, in behalf sa among hepe, marasigon jud kayo si Police Captain Joel Mutya Isik, gina-assure lang namo ang katawhan sa Concepcion na ang police is naara jud kanunay diha, kumbaga one text away lang, one call away lang
Kay naroon bira kanunay anda mo suporta, mo serve o mo protection sa kahusay ug kalinaw sa tibuok consumption. Alright. Mao kadto si Police Chief Master Sergeant Gravino Victor sa lungsod sa Concepcion. Daghang salamat sir ug maayong buntag. Daghang salamat, may buntag sa tanan. Ato hinabiyon karon si Police Lieutenant Hel Pantinople, kinsa mga platoon leader sa 1st PMFC din siya mahatag sa mensahe o impormasyon. Una na sir, ako kang hatagan sa gayon sa pagtimbaya sa kreatibo kami sa Miss Occidental. Mayang buntag ma'am. Kung ibati si atong Mayor sa Oroquita, si Mayor Limil Acosta. Ako dahil si Police Lieutenant Pantinople from 1st PMFC. Accomplishment na yan. Nami mga accomplishment, mga joint operation with different municipalities. First is wanted person. Dito ni siya sa personnel sa Oroquita. Joint RSOU. Arrested a certain male ni siya, 40 years old. Resident of Talairon, Oroquita City by virtue of warrant of arrest for violation of PD 449 cockfighting. Last ko ni siya last January 29. Sunod sa area sa Panaon with the Panaon Municipal Police Station. Accomplishment report sa Los Firearms with search warrant sa naitabo ni sa kuan Sitio Bidupi, Barangay San Juan. Unfortunately, ang subject person negative, pero na-recover na mo ang mga firearms o ammunition. It was conducted last January 31. Next is lost firearms again with this time ang subject person arrest. It happened last January 29, 2021, 4 o'clock in the morning. Sa area sa Pangdalaga, Purok 2, Barangay Bitibot. Ang suspect nga ang arrested person is 50 years old, male, married, resident of Sapang Dalaga. Kung ano siya kanang nakuha gid ng armas ug ammunition. Next is kuan wanted person na arrest siya last January 29, 2021 at 4 p.m. Diri gyapon sa syudad. Assert 14 years old married driver, government employee and resident of Purok 4, Lower Lamak, Oroquita City, cockfighting. With bail bond recommended 30,000. Again is against accomplishment report against lost firearms with search warrant. It happens last January 29. With personnel from Plaridel NPS, intelligence from Army Britain, ang naaresto 35 years old single fisherman and resident of Mamanga Dako. Ang nakuha siya is kuan caliber 45 with ammunitions. Ang latest na mong accomplishment last February 3 for 4 p.m. personnel of sa amuang kuan Concepcion base together with the Concepcion MPS sa Concepcion led by Police Captain Isik, siyang kuan COP nagkandak og manhunt operation sa Port of Usamis sa Baybay Triunfo, Usamis City niya. Ang arrest ani isa ka male 51 years old married, isa ka female iyaning wife 50 years old, ug usa ka male gyapon 32 years old mga resident sa Mantukoy, Concepcion.
Misamis Occidental. These wanted persons were successfully arrested thereat by virtue of warrant of arrest for the crime of murder, located under criminal case number 853, duly issued by Honorable Judge Bernadette S. Paredes Incinerial, RTC-10 of Calamba, Misok, with no bail bond recommended. Said arrested persons were informed of their constitutional rights and warrant of arrest before them and were immediately brought to this office for booking procedure and proper disposition. Ano sa among operation, ma'am? Ano na ba PCR activities? Na, ma'am. Sa among PCR na we continue to reach our community. Ang mga regular namo nga mga activities like ada pa family, hatag office mass sa different barangays. Nagkandak kumig pulong-pulong to different barangays against terrorism. Sa mga accomplishments nga imong sulti, sir, ano na ba kay dugang awhag o mensahe sa mga katawhan? Kuan naman siya kanang English ba niya? Okay ra. Okay. Ang i-reiterate ang ako ang message ni ako lang Bisayaon, si Yusek Lorraine Mariti Badoy, National Task Force LCAC spokesperson during the RTF LCAC press conference in Camp Delgado, Iloilo City. Ang kalinaw nga atong ginagusto, murag na wala na sa toa, murag ginalikay sa toa sa kadugay nga panahon. Ug ang atong mga men in uniform mo'y nagbayad ani nga daghan nga matay. Ginapatay nila sila sa CPP, NPA, NDF. But also ang atong mga innocent and unarmed civilians. That's all, ma'am. Alright. Niana, sir, nga istorya nga gisulti ni Yusek. Ano na ba kay mensahe usab sa mga katawhan? Sa itong mga katawhan diri sa Oroquita na sa ato ang sitwasyon karon sa pandemic, mo sunod ta sa atong mga protocol. That's all. Alright. Mao kadto si Police Lieutenant Hel Patinople sa 1st PMFC. Daghang salamat, sir. Thank you, ma'am. Ato hinabiyon karon si Police Lieutenant Sharin C. Estenzo sa PPO. Din siya matag sa informasyon ug update. Una na makakahatagan sa gayon sa pagtimbaya sa Kreatibo Misamis Occidental. Ma'am, salamat, no? Pasalwaton kay ko sa mga personahe sa media, no? Spearheaded by Ma'am Joanne Antisoda, no? Sa way puas nato nga pag-anhin tang diri sa atong PPO, no? Ma'am, salamat kaayo. O sa mga kausa, akong panimbaya di ay sa ato mga pinangga, no? Nga suki niini nga programa nato. Ang ato ang mga katawhan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Og usab ang atong panimbaya sa ato ang buutan kaayo nga mayor dinhi ni atong Dakbayan, no, Honorable Merrick Acosta. Maayong kabuntagong sir ingon man sa atong amahan sa probensya, Honorable Governor Philip Titan. Ingon man usab sa atong aktibo pud kaayo nga Provincial Director Police Colonel Rolindo in Sugilon, sir, uban sa mga provincial staff sa akong mga kaubanan sa buhat, maayong kabuntago na kanatong tanan. So akong i-update, ma'am. So huibis naman usab, no, February 4 no naman yun niya nga ato nga tahas nga mag-update kita sa mga aktibidades, mga accomplishment na nahimo nato ni ining simanaha dinhi sulod sa atong probensya sa Misamis Occidental. So una nako nga i-update ang atong Adapt Family program, no, sa walay puas sugod pa sa ato ang aning pandemya pagkakuan aning COVID-19. So now nahimugso na ning Adapt Family ang pagtabang nato. So karon nga week aduna kitay 583 ka family nga natabangan ug aduna siya langkob nga miyembro nga 1,813. ug aduna pod kitay estimated cost ni ani nga 188,970. So karon lang ng simanaha. Ug sa katibukan
patibuk-an nato nga datos sa ato ang pag-adapt ning family. So ato namang nahisgutan sa unahan adunay 4,469 nga poorest of the poor. So karon sa pagkaron sa kinatibuk-an ni dangat na siya og 26,449 ka family ang atong natabangan. So ubay-ubay na gyud ang atong kapulisan, ang 3 cities ug 14 municipalities gapadayon gihapon niini sa pagtabang no ma-personal Manila no kaugalingon nga kwarta kita tanan biktima apan atong makita sa kilid-kilid nga mas napay labaw nato nga nahinglan nga mga kaigsuonan nato ilabi na sa far-flung areas. So kani nga program kapadayon gihapon ga-update gihapon kami weekly. So about gihapon na ni ato ang mga activities ma'am. Suppose karon nga nga week is na ang tatay activity ato papan ka na postpone man. So aduna kitay i-propose nga outreach program no nga na didto nato ipahigayon sa kuan Barangay Pinasyo. Oo nga mao na kanay identify nato nga kani ang usa ka JEDA nato geographically isolated disadvantaged area to mga affected areas nato no sa mga atong mga nga nasaytan nga adunay mga nasudlan o mga kalikukan sa pikas. So ana ang usa nato nga priority karon. So daghan kita mga priority aduna kita mga 16 priorities barangay no nga mo ni identified nato nga JEDA. So kani sila ang ato ni hatagag pagtagad kada ka nato og outreach program. Ang kanang atong outreach program dili lamang na siya gilangkuban og ang paghatag nato mga basic commodities no, paghatag og mga aside sa mga hatag nato mga food packs, paghatag sa mga services ngadto nato nila, ang mga serbisyo dinhi sa ubos sa patag atong dalon didto. Naapoy mga lectures nga mahitabo. So aduna kitay drug awareness ug daadto kitay lecture sa EO70 sa ILCAC no to end local communist armed conflict kay sa pagkakaron mo na nay atong gihatagan og dakog pagtagad ug atong i-prioritize kini nga area nga na-identify nato aning JEDA. So kabahin aning activity so by next week na kitay activity no nga mapahigayon dinhi sa atong probensya mao na karon ang sa barangay Pinasyo karong Pizza Lucy. So dito ang services nato nga pagadalon ug aduna po kitay mga stakeholders no sama sa way puas nato sa pagsugod na amang gining Rebellious Eye Clinic na apod kini ang atong OSCON o Samis Confession Classified diin manghatag sila og free nga vitamins, free food nga tambal ug ang ato ang Rebellious Eye Clinic aduna po siya free check-up sa mata ug aduna po siya free nga panghatag og reading eyeglasses no ngadto sa ato ang mga kaigsuonan ngadto labi na sa far-flung areas. So aduna po kitay ang atong mosa gina-mobilize gihapon kay mao kani usa ka aktibo nato nga mao siya ga-umbrella sa daghan kaayo nga mga grupo no, mga grupo dinhi sa Misamis Occidental. So aduna kitay Misamis Occidental Stakeholder and Security Alliance nga gitawag nato og MOSA nga gilangkuban kani siya og lain-lain nga miyembro. So dito ipahigayon pud ang ilahang serbisyo nga Alice Koto campaign o alang sa atong mga kabataan og aduna pud sila'y haircut nang pamutol og buhok sila gihapon ang mga nag-initiate ana kauban gihapon sa atong army og sa PNP. So aduna pud kitay tuli nato nga ipahigayon dadto so pagpanghatag isda, pagpanghatag gihapon og sa atong tsinelas kay mao naman ni usa nato no nga ato ang best practice diri pod sa PPO ag pagpanghatag nato og mga services. So aduna pod kitay mga dental operation. So ang pagkanindot po dito na po tay TESDA among gi-invite pod ang TESDA didto nga mohatag sila og training orientation no. So amo ang nahinabi ang TESDA nga mohatag sila og adunay pagpanghimo production sa dishwashing liquid og kani ang sabon. Oo, mao na pod among gikuanan didto kay pipilang lang man siya or half day lang siya nga kuan. At least ang ato ang mga kaigsuonan ngadto sa far-flung area sa bisag inana lang nga kuan apan pwede nila nga mahimo as a source of living nila didto. Oo. So
aside ana, aduna pud kita ang mobile library nato nga every outreach program dili gyud niya siya pwede nga mawala. Kay adunay outreach program naapod ang mobile library nga maghatag og basic no nga kani ang knowledge sa atong mga kabataan no, kabataan-unan kay labi na sa nga area nga lagyo kaayo og hatagan nato og unsa gyud ka importante ang edukasyon no. Una ato ang kani ato ang namantay mga teachers pod ani mga mobile library nato, or in fact sa first PMFC ug second PMFC aktibo kaayo ni sila ma'am, sila gyud mangita og mga areas no kakandakan ani ang mobile library nato diin. Yes ma'am, kana man ay mga tapok-tapok sa mga bata, so magkandak gyud sila murag klase. Klase adunay mga books no. Ang mga atong library nato ginadala-dala in town na sa sakyanan. So makakita sila adunay mga tapok sa mga bata, so ibaba na nila then mag-lecture a sort of kon gyapon mura siya klase. So at least ang atong mga kabataan gihatagan nato sila og idea labi na sa mga areas nga lagyo kaayo kung unsa kamahinungdanon ang edukasyon no. Labi na karong nga panahon na nga dili ta kanang ang awareness nato no kinang atog yung pakuskan. Ug sa diri punta sa atong mga kani ang accomplishment no, na kitay update po sa accomplishment sa law enforcement operation, so from January 28 to February 3. So aduna kitay other wanted person, so aduna kitay dusi nga operation nga gipahigayon ug danay na aresto pud nga dusi ka mga individual. Sa most wanted person aduna kitay tulo ka operation nga gipahigayon ug adunay na aresto nga 5 pud ka individual. So dinhi kita sa update sa cases sa atong mga violators no, violators in relation to strict implementation sa mandatory wearing of face mask in line with the COVID-19 pandemic no, bisan unsa ang atong pahimangno, rekureda, magsibya apan aduna gihapoy mga individual nato nga mga kaigsuuna no nga dili gihapon mutuma no, kay simple lang kay ni face mask, face shield nato og distancing apan ma-violate gihapon sila niini sa simple lang unta nga pagsunod. So adunay gipahigayon nga operation 30, aduna pud kitay na fine nga 149 og na reprimanded nga 100 og aduna pud kitay na filed nga unom. Alright, nga naman aduna pa kay further information. Sa pagkakaroon ma'am, maulang kini ang atong mga datos no, mga updates sa nga nakuha karong simanaha. So with regard sa peace and order nato dinhi sa sukad sa atong probensya no, nagpabilin gihapon ma'am nga peaceful ag manageable despite sa aduna kitay mga threats sa mga CNT, sa mga criminal gangs and crime occurrence nato. So ang peace development nato so magpabilin gihapon na moy atong top priority no dinhi sa atong probensya no, para makaagni kitag daghang mga oportunidad kuan kitag mga investor dinhi sa atong probensya. So para mahimo ra kitang ideal place no, para ideal place to live o to do business and pleasure. Dugang impormasyon or awhag sa mga katawhan nga padayon naglantaw nagpaminaw sa atong programa. So among awhag no, hangyo sa atong pinanggang katawhan nasayod man kita nga aduna pa kitay nagsagubang kita o gaatubang pa kita ni any ato ang pandemic. So hangyo lang sa kapulisan pud no nga mosunod kita sa unsa man nga regulasyon, unsa man mga guidelines nga gipatuman ilabi na kaning face mask, face shield kay nasudnong kuan magyud ni balaod no ni. So kinahanglan ato kining sundon kooperasyon lang ug disiplina sa tagsa-tagsa ang among gipangayo para smooth nato nino nga atuning malampasan no kani nga pandemic nga atong giatubang karon. So disiplina ug kooperasyon lang ang among gipangayo sa inyong tagsa-tagsa sa atong mga pinangga nga mga katawhan. Alright. Mo kato si Police Lieutenant Sharin C. Estenzo dining PPO. Daghang kayong salamat sa impormasyon ug update. Thank you. Ato hinabiyon karon si Police Corporal Eileen Pearl Lomo sa lungsod sa panahon din siya mahatag sa update og impormasyon kalabot sa inyong naasoy nga lungsod ma'am. Una ana akong hatagan sa gayon sa pagtimbaya sa Kantibuk ang Misamis Occidental. Okay, mayong udto ma'am ang akong pagtimbaya sa
Tanang naminaw nagtanaw ani ang programa karon. Mayong usab sa amo ang pinalanggang mayor sa Panaon nga si Honorable Francisco Pailaga, kauban sa iyang vice mayor ug sa iyang mga SB members. Usab ako pong greet ang amo ang hepe nga si Police Captain Muhammad Ridwan Umbawa, amo ang deputy nga si Police Lieutenant Pandapatan Tataan. O sa akong mga kauban sa Panaon Municipal Police Station, ma'am, maayong udto kaninyong tanan. Ako di ay si Police Corporal Aiken Perlomo, MCAS or PCR PNCO sa Panaon Municipal Police Station. Alright, kumusta ang mga kalihukan nyo nag-implementar, ma'am, lakip na nini ang PCR activities? Kabahin sa among mga activity dito sa Panaon, bago pa lang may nahuman sa amo ang infodemic lecture, ma'am. Ginabisita na mo ang 16 ka barangay sa Panaon aron pag-conduct sa infodemic care lecture kabahin kini sa COVID-19, mga safety tips, mga prevention tips, ma'am, aron malikayan ang COVID. And then nag-continue mi karon sa drug awareness lecture. Diin ang kada barangay gyapon ni siya, ma'am. 16 ka barangay among ginabisita pero wala pa gid ni siya nahuman, ma'am, kay last week ni kuan mi, ma'am, ni undergo mi og quarantine. Kay ang among isa ka kauban positive sa swab test. And then nakagawas mi last Saturday. Then napag gyud po'y remaining among mga kauban nga karon silang adlaw nakagawas, ma'am, dito sila gibutang sa Lutaw quarantine facility. Gilahi man sila, ma'am, kay sila may work first nga mga kanang magutong kauban sa team, ma'am, sa team nila katong na positive nga among kauban. So motong naundang amo ang lecture, drug awareness lecture dayon. Nagsugod na pud mi atong Lunes until nagpadayon gyapon mi anang lecture, ma'am. Dayon nagtukod pud mi karon og 3 nursery. Kuan ni siya kaning activity is kuan siya in relation to kalikasan program sa PNP. Dapat every personnel na ay 10 ka seedlings ang matanom. Monthly ni activity na mo, ma'am. Tapos mag-construct mi og 3 nursery sa station. Dayon ang among Adapt a Family Program, ma'am, nagpadayon gihapon every week. Nagsita gyapon mi sa mga kabarangayan. Among gipili tong mga pamilya nga mga medyo less fortunate nga among gitagaan og hinabang, ma'am. So far, maura ka to, ma'am, sa PCR activities na mo. Kumusta ang COVID-19 monitoring? Okay, na ako'y update diri, ma'am. Gikan ni siya sa ang source ani is ang LGU Panaon Task Force COVID-19. Dito sa quarantine facility 1 na ay 5 dito, ma'am. Sa quarantine facility 2 na ay 8. Sa barangay Sumasap na ay na-quarantine dito 2 o sa barangay Punta na ay 11. Correct. Niining pagpaygayon ninyo sa inyong PCR activities, ma'am. Kumusta ang kahusay o ang kalinaw sa inyong lungsod? Sa pagpadayon sa among mga PCR activities, ma'am, dako kay nigtabang, ma'am, sa katawhan sa Panaon, gumikan kay ang kahusay o kalinaw na pandid siya, ma'am, na continue. Tapos ang mga tao dito very supportive good, ma'am, in terms sa mga kalihukan sa PNP. Every day gid mi, ma'am, naghatag og hotline numbers kay in case og naay mga panghitabo sa ilang lugar, sa ilang barangay, masolusyonan dayon madtuan pud namo, ma'am. Kumusta ang report? Kalabot sa inyong accomplishments, ma'am. Update ni. Ang among accomplishment report na amin na serve nga warrant, search warrant number 04/2021 for violation of RA 10591 against ani nga tao, a certain tao nga nagpuyo kini sa Barangay San Juan. Amo na siyang giadto dito tapos naay nakuha nga ma'am, armas. Alright, dugang impormasyon or ahag sa mga katauhan mo, especially ni Secretary Book ang Misamis Occidental, lakip na usab sa lungsod sa Panaon. Amo lang gikuan, ma'am, gi-emphasize gini. Kami manggod sa Panaon, ma'am, is stricto gid mi sa mga traffic ko ng violations, ordinance. Always lang gid ta kung labay ta din ha, kung magmotor ta, always lang gid ta mag-wear sa atong helmet.
ang angkas pod magsuot og helmet. Then dapat gyud kumpleto atong mga papel ikan sa license, sa ORCR. Then atong motor dapat na ay side mirror para dili ta ma-issuehan og citation ticket. Again, ang helmet na to, kung wala tay helmet, 1,000 ma'am. Ang back ride, 1,000 kung wala helmet. Then the rest na dayon is 300. Then atong speed limit po, dapat 40 kph per hour. Alright, malangkat yung impormasyon, ma'am. So, maula ka to, ma'am. Mao kadto si Police Corporal Aikin Pearl Lumos sa lungsod sa Panaon. Daghang salamat sa imong impormasyon, ma'am. Inyong hibaluan og nadungog gikan sa mga kalungsuran ang update sa lihok sa kapulisan sa matag lungsod-sulod sa Misamis Occidental. Kauban ninyo si Clary Navarro, uban ni Clavel Salibay, atong cameraman Rolix Antasuda og Idel Anthony Pasyolan. Ako si Joanne sa Regumba Antasuda. Mayong adlaw Misamis Occidental.